Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 26, Thursday. So, nasa 4th episode na po tayo ng ating series called Christmas Week, Emmanuel, God with Us. And ang topic po natin ngayon ay The Divider of Time. So, basahin ko po ang scripture natin. Ang scripture po natin for today is Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Ako pong babasahin. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. So, ang Tagalog naman po yun ay, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubasin ang mga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So, explanation po dun ay ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawan tao. At of course, may time yun, set time, dahil ang ating Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Hindi man natin makomprehend kung bakit gano'n yung oras na pinili. Pero alam naman natin na plano yun ng ating Panginoon. And of course, pinanak ang ating Panginoong Jesucristo ni Mama Mary, Virgin Mary, and born under the law. Ibig sabihin yung law ni Moises. Pinanganak din ang ating Panginoong Jesucristo at sinunod niya yung mga batas na yun. Of course, to redeem na tayo na hindi makasunod doon sa batas. So, unang teaching naman po natin is Old Covenant Law and the New Covenant Grace. Ibig sabihin po dito ay yung Old Covenant Law is finulfill na siya ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang unang tao na hindi nagkasala. And of course, ginawa yun ng ating Panginoon para tayong hindi makasunod ay ma-redeem. And of course, di tayo mapupunta sa heaven kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil hindi man po tayo mapupunta sa heaven sa pamamagitan ng ating good works, hindi doon. Ayun lang ang epekto ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos, ang pangalawang teaching naman po natin for today is Old Creation and New Creation. And pangatlong teaching is Old Self and New Self. Ibig sabihin, yung Old Creation po is tayo dati nang wala pa tayo ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Old Creation or Old Self. So, pares lang po yun. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin na mga kasalanan nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Pero naging new creation tayo or new self